Hi guys, so good day sa ating lahat. Papakita ko lang sa inyo yung ano yung kaya niyang gawin at kung ano yung mga function. Gagawan ko siya ng tutorial na bawat na ibibigay niya benefit para sa ating mga mekaniko. Ang Smart FI natin, kahit ikaw ay baguhan pa lang or wala ka pang alam sa motor like sa FI motorsiklo, so sa Smart FI may kakayanan siyang i-guide ka niya kahit wala kang alam. Okay, hindi gaya ng ibang tools na basic lang. Ikaw mismo yung tutuklas ng mga pindutan. Ito ganda nito, meron siyang voice, may pinout, may information. Yun ang kayang gawin ni Smart FI. Okay. So yan siya, nakikita niyo yung ganong karami niyan na nakapaikot diyan. So lahat yan kaya niyang i-test, kaya niyang i-simulate. Alright. So may mga adapter siyang kasama, may mga cable, meron siyang katulad noon, pang-program. Ayan siya, sa dami ng function ni Smart FI guys, halos lahat ng kailangan natin sa paggagawa ng motorsiklo nasa kanya na lang. Bukod na lang siguro yung mga basic tools natin. Ito, para ito sa mga namumblema sa mga troubleshoot, pag-wiring. Si Smart FI sa apps pa lang, kahit wala kang tools, napaka laking bagay niya sa atin. Okay? So, start tayo dito sa apps. Pakita ko sa inyo kung ano ba yung nagagawa ng kanyang apps or ng kanyang software. Okay? So, ito ay tablet. Pwede rin siya sa cellphone kaso mas maliit lang yung view. Pag sa tablet, ganito nyo siya makikita. Ayan. So, dyan pa lang sa menu na yan, ang dami na kayo matututunan. Punta tayo dito sa AutoShop Data. Ito guys, yung AutoShop Data na to, may free trial ito. After ng free trial, binabayaran na yun sa kanila. Ito, para sa mga nag-aaral. Okay. So, makikita nyo dyan may ABS system, accessories code, accessory set, chip line, charging line. So, pag binuksan natin yan, ang dami kayong matututunan dyan. Katulad nito, bigyan ko kayo ng sample. Sa mga nagko-convert ng mga computer box, ito, pasok tayo sa Honda. Ayan. So, makikita dyan, may mga model na available. Ayan o, dami nyo. Example, PCX 2012-2013 model. So, click natin yan. Makikita nyo dyan yung pinout ng ECU. So, kung saan siya papunta at ano yung mga color coding niya, nakalagay dyan. Ayan o. So, may mga pangalan siya kung anong kulay yung kung saan papunta yon. Sa mga nag-aaral ng wiring or mas malalim na pag-aaral ng wiring, meron siyang ganun. Ayan siya, ang dami niyang information. Sa mga conversion siguro, ayan, pwede nyo siyang magamit. Example, Vario. Ito, karamihan na sa Pilipinas, marami nito Vario. Yung click na tinatawag natin. Ayan siya, yung mga pinout sa pagtitrace. Kung anong pinout yun, anong kulay, sa papunta yun. Ayan, may nakalagay dyan, F, fuel pump. Ayan siya. So, dyan pa lang sa function na yan, marami na kayong makukuha. Meron din tayong pang Yamaha. Meron din tayong pang Smart K part replacement. Ayan, sa pagre-repair ng Smart K. So, example, yan, may procedure pa siya nakalagay, oh. So, makikita nyo dyan, oh. Yan yung mga information niya. Okay. So, halos lahat ng kailangan natin dito sa motor na pagre-repair or pagto-troubleshoot nandito. Yan guys, sample lang yan, ha. Mas marami pang malalalim na information. Like dito, pag nagda-diagnose tayo, nagtatanong tayo minsan, boss, ano ba yung standard parameter ng bawat motor? So, ito nakalagay dito, standard ignition angle, example. Pag-click natin dyan, pupunta tayo sa standard ignition angle. So, nakalagay dyan yung air bleed. Ano ba yung standard ignition angle? Ayan, o. Makikita nyo dyan. At 17 RPM. Ayan, nakalagay, o. Ayan. Na dapat lalabas yung mga degree na yan kapag naka-minor siya ng ganyan. Ano ba yung mga minor ng mga motor? Ayan, nakalagay siya dyan. Diba? Ang dami nating pwedeng matutunan. Pero guys, pwede nating talakayin yan sa mga susunod natin na mga panahon siguro. Sa online training, pwede ko ituro sa inyo yan. Smart K Yamaha. Ayan. So, Yamaha Janos NVX Grande. Ayan, example yan, NMAX. So, nagtitrace tayo ng mga pinout. Ayan yung saan siya papunta, yung mga pin doon sa receiver. Like, ito example, ito. Ayan, di ba may mga pin yan sa loob. Ito, pang Yamaha to, tawag dito ay immobilizer or receiver. Okay, so Smart K tawag dito. Kasama to sa Smart K system. So, yan yung mga pinout.
saan siya papunta, ano ba yung, ayan, may mga voltage. Diba? Ayan o, yung pinout niya. So, makikita mo yung number 1, number 2, number 3, saan ba papunta yan. Okay, minsan kasi, may mga na-encounter tayong mga motor na nawawala yung connection. Nagtetest tayo ng continuity, resistance, voltage. So, meron siyang guide. Meron tayong pwedeng pagbasihan. LED system, ECU connect. Ayan o. Meron siyang ganun. Then, chip line, charging line. Natin kung gumagana. Ayan, makikita mo yung mga charging niya. Ilang ampere. Ayan o, nakalagay dyan kung ilan yung ilalabas dapat na output. Ganon. Then, accessory set. Yan. Instruction. For connecting, check, simulate Honda CKP Hall sensor. Ayan, nakalagay dyan. So, makikita mo yung mga tools ito. May tools pa nga sila na yung sinaunang tools. Pwede rin gamitin sa pagtetest niya, no? Ayan. Pero hindi siya touchscreen. Hindi kagaya ngayon, touchscreen na lang. Mas mabilis mo na siyang kalikutin. Ayan siya, oh. Then, ABS system. Ayan, nakalagay dito, Yamaha. Ayan, no? So, pwede tayo mag-aral ng ABS kung saan papunta yung mga connection. Okay? Sa Honda, ganun din. Ayan, no? May mga connection siya. Titrace tayo ng mga linya o sa mga nagko-convert. Ayan. Then, cylinder compression pressure. Nakalagay dito. Ito mga gamit natin ito guys sa pag-tuning. Ayan. So, makikita nyo yung mga, ayan, yung KPA, yung pressure yan guys. Ayan, pressure yan. Usapang pressure yan. Nakalagay dyan yung mga guide na yan. Diba, dyan pa lang sa menu na yan, ang dami na tayong pwedeng aralin. Dito pa. So, search. Ayan, makikita nyo yung mga model ng motor. Bansa. So, Philippines. Example, pasok tayo sa Yamaha. Pasok tayo sa Aerox. Ayan, 2022. Ayan. So, halimbawa, trouble code. Ayan. So, halimbawa, wala pa tayong tools na module ha. Ang meron pa lang tayo, apps pa lang. Libre naman ito guys, na-download. So, halimbawa, nagkaroon tayo ng error Yamaha. Lumabas doon na error 12. So, ano ba yung gagawin natin sa error 12? So, mag-check engine ba tayo? Mag-check ABS. Halimbawa, check engine. So, lalabas doon yung mga possible na pwede mong kalikutin. Ayan siya, oh. May clue siya. Sa mga ato guys, sa mga ano to ha, sa mga baguhan, sa mga siguro professional na, ewan ko lang, di nyo na siguro kailangan to. Ayan. So, may mga code kasi minsan na lumalabas sa pang ABS. Ayun. So, sa program ng Odoo. So, saan tayo magpipinout, saan tayo magtusok. Ayan, nakalagay dyan yung mga guide. Anong positive, anong klaseng gagamitin nating module, anong gagamitin nating adapter, nakalagay dyan. So, Smart Key. Ayan, nakalagay din yung mga pinout, saan tayo tutusok. Ayan, may connection type 2 pa. Ayan. So, dyan pa lang guys, sa mga menu na yan, marami tayong pwedeng aral. Ang dami niyang pwedeng na motor na masakop. Ayan. Okay? So, sample pa lang yung guys ng pagpapakita ko sa inyo ng mga kaya niyang gawin. So, sa dami ng adapter na yan guys, ayan o. Like ito mga adapter na to, ito ay para sa keyless. Kapag nagre-retrieve tayo ng code, kapag nagpo-program tayo ng remote, ito yung ginagamit nating adapter. Tapos meron tayo nung para sa pagtetest ng mga sensor. Yun naman wire para naman sa pagpo-program ng ECU, pagpo-program ng Smart Key or yung ating immobilizer. Halos kompleto yung ating Smart FI2. Kung ikukumpara natin sa ibang tools, mas advantage na siya. So, pwede rin kayo mag-aral dito. May mga videos siya. Mga Thailand version nga lang, Vietnam. Ayun siya. Ngayon, kung papasok naman tayo sa Smart FI2, ano ba yung mga menu na makikita natin sa pagpasok natin dyan? Okay? So, tabayan na lang guys.